May mga lugar sa mundo na tila ordinaryo sa unang tingin, ngunit sa likod ng katahimikan nito ay may nakatagong lihim. Isang lugar na kahit ang mga bihasang mandaragat ay iniiwasan dahil sa mga kwentong hindi nila kayang ipaliwanag. At isa sa mga lugar na ito ay ang tinatawag na Devil's Sea. Matatagpuan ang Devil's Sea sa silangan ng Japan, isang bahagi ng karagatan na matagal nang iniuugnay sa mga biglaang pagkawala ng mga barko at eroplano. Ngunit ang mas nakakatakot, karamihan sa mga insidenteng ito ay nangyari ng walang babala at walang naiwan na bakas. Noong isang gabi, isang cargo ship ang naglalayag sa lugar na ito. Tahimik ang dagat, malinaw ang langit at walang senyales ng panganib. Ngunit sa loob lamang ng ilang minuto, nagbago ang lahat. Bigla na lamang nag-flicker ang mga ilaw sa loob ng barko. Isa-isa itong namatay hanggang sa tuluyang malubog sa dilim ang buong sasakyan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang tunog ng alon at ang kabog ng dibdib ng mga crew. Habang sinusubukan nilang ibalik ang kuryente, napansin ng kapitan na hindi na gumagalaw ang kompas. Nakapirme ito sa isang direksyon, kahit anong galaw nila sa barko. Ilang segundo ang lumipas, may narinig silang kakaibang tunog, isang malalim na ugong na tila nagmumula sa ilalim ng dagat. Hindi ito tunog ng makina, hindi rin tunog ng bagyo. Isang tunog na hindi nila kailanman narinig dati. Habang lumalakas ang ugong, nagsimulang umalo ng malakas ang tubig sa paligid ng barko. Ngunit ang mas nakakatakot, walang hangin at walang bagyo. May isang crew na sumilip sa gilid ng barko. Sa ilalim ng madilim na tubig, may nakita siyang kakaibang liwanag, isang liwanag na umiikot na tila may sariling galaw. Sinubukan nilang kontakin ang headquarters gamit ang radio. Ngunit ang tanging sagot na kanilang narinig ay static noise. Walang boses, walang signal, walang koneksyon. Pagkalipas ng ilang sandali, bigla na lamang tumigil ang makina ng barko. Naging tahimik ang lahat, sobrang tahimik, na para bang nawala ang mismong tunog ng dagat. Ang huling mensahe na natanggap mula sa barkong iyon ay isang maikling transmission. May nakikita kaming kakaiba sa tubig. Pagkatapos nito, tuluyan nang nawala ang signal. Kinabukasan, nagpadala ng rescue team ang awtoridad upang hanapin ang nawawalang barko. Sinuyod nila ang buong lugar, ngunit wala silang natagpuan, walang wreckage, walang debris, at walang kahit anong bakas ng barko. Ang insidenteng ito ay isa lamang sa maraming kwento ng pagkawala sa Devil's Sea, isang lugar na tila may kakayahang lunukin ang kahit anong pumasok dito at hindi na muling ibalik. May ilan na naniniwala na ang dahilan ay natural lamang malalakas na alon, underwater volcano, o magnetic field. Ngunit may iba na nagsasabing may mas malalim na misteryo na hindi pa natin kayang ipaliwanag. At hanggang ngayon, nananatiling isang palaisipan ang Devil's Sea, isang lugar na patuloy na nagbibigay ng tanong sa sangkatauhan at marahil isang misteryo na ayaw magpabunyag ng katotohanan. May mga ulat mula sa ibang mandaragat na nakaligtas sa lugar na ito. Ayon sa kanila, hindi lamang pagkawala ng barko ang kakaiba kundi ang pakiramdam na parang may gumagalaw sa ilalim ng dagat kahit walang nakikita sa ibabaw. Isang kapitan ang nagsabing habang sila ay dumadaan sa Devil's Sea, bigla na lamang bumigat ang hangin. Parang may invisible na puwersang humihila pababa sa kanilang barko. Kahit normal ang panahon, ang radar ng kanilang barko ay biglang nagloko. Ang bali niya sa screen ay naging magulo, parang may interference na hindi nila maipaliwanag. Ilang segundo lang, nawala na ang lahat ng signal. May isa pang insidente kung saan ang kompas ng isang research vessel ay biglang umikot ng mabilis kahit hindi gumagalaw ang barko. Parang may puwersang umiikot sa paligid nila. Sa ilang pagkakataon, may mga mandaragat na nagsabing nakita nila ang dagat na tila umilaw mula sa loob, isang kakaibang glow na hindi nagmumula sa buwan o bituin. Ngunit ang pinakakakaiba, may mga ulat na ang ilang barko ay nakikitang naglalaho, hindi biglaan, kundi unti-unti parang lumulubog sa isang invisible na puwersa sa dagat. Ang mga siyentipiko ay patuloy na naghahanap ng paliwanag.
May nagsasabing maaring ito ay kombinasyon ng underwater, earthquakes at gas release, mula sa seabed na nagiging sanhi ng pagbabago sa density ng tubig. Ngunit kahit may ganitong paliwanag, may mga insidente pa rin na hindi tumutugma sa normal na natural phenomena. May mga barkong nawala kahit walang lindol, walang bagyo, at walang babala. Sa Japan, ang Devil's Sea ay hindi lang isang lugar sa mapa. Para sa ilan, Soda de Distus Felalas and Forgot ay may sariling lihim at hindi lahat ng lihim ay kailangang malaman ng tao. May mga lumang mapapananga na nagmamarka sa lugar na ito bilang delikado. Ngunit kahit na alam ng mundo ang panganib, patuloy pa rin ang paglalayag ng ilan. Dala ang pag-asa at minsan ang takot. At sa bawat paglalayag, may tanong na nananatili. Kung alam ng tao ang panganib, bakit patuloy pa rin silang bumabalik sa lugar na ito? Marahil dahil ang Devil's Sea ay hindi lang tungkol sa pagkawala, kundi tungkol sa mga tanong na hindi natin kayang sagutin kahit gaano pa kalalim ang ating pag-unawa. At hanggang ngayon, ang dagat na ito ay nananatiling tahimik, ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may misteryong patuloy na humihinga, naghihintay na muling magpakita. Sa kabila ng ating kaalaman, may mga bagay pa ring hindi maipaliwanag. Ito ang misteryong katotohanan, kung saan ang katotohanan ay patuloy nating hinahanap. Mag-subscribe at pindutin ang bell para sa susunod pang misteryo. Hanggang sa muli!